Mga kwento ni Felmo. Ayon sa Nanay Dahlia, nasa isip niya na noon na idaan lamang sa pakiusap o matiwasay na pakikipagsundo. Pero tila baga habang naglalaro ang usapan, napupunta ito sa pahirapan. Sa likod ng kanyang pagbabanta noon, hindi pa rin natinag sa kanya si Bermin. Umabante ito ng lakad habang may dinudukot sa tagiliran. Nang masilayan na umano ng Nanay Dahlia na parang patalim ito, umatras siya noon. Kahit papano'y nakaramdam siya ng takot. Si Dodong pa nga, sumisigaw na wag lalapit. Hanggang sa hindi na umano na atim ng nanay ang senaryo. Kung kaya naman sumipol na siya noon. Dito'y naglitawan ng dalawang sigbin, nanggaling sa magkakaibang direksyon. Ito umanong si Bermin ay gulat na gulat. Mahalata sa mukha nito ang pagiging aligaga at talagang hindi mapakali yun. Anya pa, papanong nagkaroon ng sigbin sa lugar? Si nanay naman sa mga oras na yon, kumalma ito nang malamang takot na ang katunggali sa kanyang mga alaga. Ang totoo kasi, Sir Seth, sa kabila ng pagbibitaw ng nanay ng mga banta, aminado siyang nagkukunari lamang din siya. Hindi porket may dala siyang alaga may bitbit siyang tapang nun. Maging ang pagpunta sa lugar na ito, nakakaramdam pa rin ng takot si nanay. Normal naman siguro yung pagkatakot sa harap ng isang mapanganib na sitwasyon, di ba? At dahil nga sa pagkakataong yun na nabahag si Bermin, nakumpiyansa si nanay. Muli niyang kinausap si Bermin. Aniya, kapag hindi tinanggal ang kulam, lalapain umano ng mga alaga niya si Bermin. Ito na ang mangyayari na pilit niyang ipinapaintindi kay Bermin. Pero matigas kasi ang ulo nito. Pero matapos niya lang pagbantaan si Bermin, bigla itong nagalit at nagmura. Napakatapang umano nito. Sinunggaban umano ang mga sigbin na parang mga karaniwang hayop lamang ang mga alaga ni nanay nun. Humiling si Nanay Dahlia. Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan niya na lamang si Bermin noon na sinusugod ang kanyang mga alaga. Lumalaban ang mga sigbin na ito. Gumagante. At nakakagat talaga itong si Bermin. Doon lang nakita ni nanay kung paano talaga kumilos sa mga sigbin. Nakakamangha umano. Parang mga pusa lang pero damang-dama ni Nanay Dahlia ang puwersa. Maging ang konting haplos ng hangin ay dama niya nun. Nakakabingi ang mga tinig ng mga ito. Magkahalong galit na pusa at lumalangit-ngit na yero. Etong si Bermin ay may sapat pa ring tapang. Kahit kitang-kita ang pagiging dihado niya noon. Dumadaing, umaatungal, umuungol at bumabagsak. Pero bumabangon pa rin ito at lumalaban. May kung anong sinasangbit pa itong mga orasyon. Malakas yun. Dama ni nanay ang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Para umano siyang tinamaan ng trangkaso. Doon pa lang napagtatanto ng nanay. Ito yung tinatawag na karunungan. Mulat sa pola ay walang kaalam-alam si nanay patungkol sa mga ganon. Walang nabanggit sa kanya ang Lola Lisa. Partikular na sa lihim na karunungan. Akala niya noon, karaniwang inkantasyon lang. Pero hindi ito natutulad sa mga inaasahan niya. Bagkus, may nakakamanghang nalilika pa lamang ito. Patuloy sa pag-usal itong si Bermin. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang itong umiyak. Nagmakaawa at nakiusap na palubayan na umano siya ng mga sigbin. Nakataas umano ang kamay nito. Nakaluhod at nakatitig kay Nanay Dahlia.
Pero hindi naging sapat kay Nanay Dahlia ang mga litanya ni Bermin. Parang may inaantay siyang sasabihin ito. Hanggang sa'yo na nga. Sinabing sumusuko na ito at nangangakong tatanggalin niya ng kulam. Sumipol si Nanay. Nagad-agad nagpulasan ng mga sigbin at taglaho na parabang alikabok na sumabog sa hangin. Walang ano-anong lumapit ang Nanay Dahlia. Anya, ngayon din ay gawin ito ni Bermin. Tumango lamang si Bermin bilang pagtugon. Naglakad ito patungo sa bahay. Ito namang si Dodong ay inutusan ni Nanay na sundan si Bermin. Pero ayon kay Dodong, bakit naman daw siya susunod at baka may gawin ito sa kanya? Ikaw na lang, ma'am. Mas malapit ka naman dyan, oh. Sino ba ang amo, Dong? Ako o ikaw? Hindi kumibo si Dodong. Kamot-kamot ang ulo nito habang patungo sa bahay nila Bermin. Si Nanay kasi hindi niya piniling sumunod. Gawa ng may kung anong naramdaman ng nanay noon nung subukan niyang lumapit. Masakit umano sa katawan na para bang may kung ano sa paligid. Kung aalamin natin ngayon, tila ba isang malakas na harang o poder ang nasa paligid noon. Bawal kay Nanay dahil para sa kanyang depensang yon. Hinga lang talagang nakakamangha. Kahit gaano kalakas ang poder na ito, hindi yun umuubra sa mga sigbin. Kung ako, wala akong maidadahilan kung bakit pero sa isip-isip ng Nanay, baka hindi talaga tinatabla ng nilalang na ito ng ganon. Ayon naman sa salaysay ni Dodong, itong si Bermin umano ay may kung anong binubura sa saig nun. Sa sala lamang yun banda, na kung saan may mga nakatirik na mga kandila. Pagkatapos noon ay pinasok ni Dodong ang bahay. Tinanong niya ito. Ang sabi ng binata, kinalas na ba umano ang kulam? Ayon naman kay Bermin, tapos na umano ang kulam at ligtas na ang kapatid ng Nanay Dahlia. Baka naman pagkatapos nito, balikan mo ng kulam, ha? Hindi na. Pinuputol ko na. Lumabas na ng bahay si Dodong noon. Hindi pa siya tinatanong ng Nanay. Sinabihan niya ng hindi na uulit pa sa Bermin. Hindi naman nagsalita ng kung ano pa si Nanay noon. Maliban na lang sa mga katagang umuwi na sila. Habang naglalakad umano sila palayo ng bahay, nakakita ang Nanay na mga gumagalaw sa may sakahan. Hindi niya mawari kung ano ito. Tatlo yon, parang tao, pero maliliit. Nung huminto sila ay bigla naman umanong nagpulasa ng mga ito. Ultimong si Dodong, nakita ang mga yon. Bali nasa kabilang parte lamang yun ng kalsada, mula sa bukana ng eskinita kung saan naroroon ang bahay ni Bermin. Dahil noon sa pagkabagabag, lumapit si Nanay Dahlia sa kung saan ito nagpakita. Sa nakausling lupa na parabang tinambak at binalot ng mababang damo. Pero sa gilid nito umano ay may putol na niyog. Ano yun, ma'am? Tanong ni Dodong, sabay lingon sa pinanggalingan nila. Ako naman itong tinatanong mo wala din akong alam. Sa tingin mo, ano yung mga yon? Parang ganito lang kalaki, oh. Hindi ata abot ng isang dangkal. Duwende ba yon? Hindi pa ako nakakita ng ganun, ma'am. Maliban na lang po sa mga alaga mo. Yun pa lang yung mga kakatuwang bagay na nakita ko ngayon. Sandali! Ayun, ma'am, oh. Tumatawid ang sapa. Tugon ni Dodong. Nakita nito yung mga nilalang. Nasa unahan nila, na kung saan naman ay may sapa doon at ang kasunod nito ay palayan na, kung saan sila nalubog sa putik. Dali-dali yung pinuntahan ni Nanay. Sinabihan siya ni Dodong pero hindi nakinig yon. Natatakot din naman si Nanay pero para bang may pahiwatig sa kanya. Parang gusto niya talagang puntahan.
Naisip niya kasi na bakit niya nakikita ang mga yon. Napakabilis umano, pero nakapagtatakang hindi man lamang naglaho yun sa paningin ni Nanay Dahlia. Si Dodong naman, sunod-sunod at panay reklamo. Yun bang tipong bagubot-bot o nagdadabog? Paano ba naman kasi? Ang hirap umano ng landas. Nagkaputik muli at talagang suong ng suong sa masusukal. Hanggang sa nawala na lamang daw si nanay nun. Hinagilap niya pero hindi niya ito natagpuan. Panay tawag pa siya dito pero hindi yun tumutugon. Hanggang sa inantay na lamang umano ni Dodong itong si Nanay Dahlia sa may kalsada. Habang si nanay naman, walang patid sa pagsunod sa mga nilalang. Nautusan pa nga niyang kanyang mga sigbin na habulin at harangan ng mga ito. Pero wala eh. Hindi nagpapakita o lumilitaw ang kanyang mga sigbin nun. Kaya lalong nagtaka si nanay. Maya-maya ay huminto ang mga nilalang sa ilalim ng makapal na kawayanan. Ang gilid ng lugar nito ay palayan at yung likod naman ay sapa nun. Nakikita ng nanay na wala nang matatawiran ng mga ito. Kung kaya, nagsihinto ang mga yon. Madilim, pero yung mga nilalang umano, may kakaibang liwanag sa katawan. Na dahilan naman na nakikita niya ng detalyado ang mga nilalang na yon. Para umanong mga mandirigma ang mga ito. Tao kung tingnan, pero maliliit lang. Medyo malalaki ang mga ulo. Tapos ang suot ay para bang mga balat ng kahoy na nagmistula na yung kalasag. Nakikipagtitigan si Nanay Dahlia. Hindi pantay ang laki ng mga ito. May mataba, may payat, may matipuno. Dudang-duda talaga si Nanay Dahlia noon. Maya-maya ay umabante ng lakad si nanay. Umupo siya sa harapan ng mga ito. Nasa 2 dipa lamang ang layo niya. Hindi niya na piniling suungin ang kawayanan gawa ng napakakipot nito. Ilang sandali din yung nakikipagtitigan. Hanggang sa nagtawanan umano ang mga ito. Yun bang tuwang-tuwa at parang mga baliw sa kakatawa. Rinig ni nanay ang maliliit na boses pero parang nasa loob ng isang kuweba ang tunog. Kulob at hindi niya maintindihan. Nag-usap-usap ang mga ito. Animoy mga marites umano na nakikipagtsismisan sa kanto. Nakapamewang pa yung patpatin. Tapos yung isa naman ay kamot-kamot ang ulo. Maya-maya ay umabante daw ito ng lakad, yung matipuno. Lumabas doon sa kawayanan na yon. Kitang-kita ni Nanay Dahlia ang itsura. Pangit umano yung mukha nun. Para bang laging galit. Pero nakangiti naman daw ng maayos. Sa kabila ng lahat, ultimong kakarampot na takot ay hindi na nakaramdam si nanay. May kung anong hatid sa kanya ang presensya ng nilalang. Yung tipong ang gaan umano sa pakiramdam. Maya-maya'y nagsalita na si nanay. Bungad niya, bakit nagpapakita sa kanya? Kahit hindi niya naman alam kung naiintindihan ba siya nito. Paulit-ulit niyang tinatanong ang nasa harapan niya. Ganoon na lamang ang pagpitlag ni Nanay Dahlia. Nagsalita ang nilalang. Maliit man at pinong-pino pero naiintindihan ng nanay ito. Ayon sa elemento, nanganganib umano ang amo nila. Kaya sila nagpakita nun. Maging sa pagtulog umano ay naroroon sila sa tabi ng Nanay Dahlia. Nang mga sandaling alam nilang nasa panganib, dali-dali silang nagpunta sa lugar. Pero naabutan nilang nasa maayos na itong kalagayan. Doon na napagtanto ni nanay na ang mga ito, isa sa mga alaga ng nanay niya o ni Lola Lisa. Nakakatuwa umano dahil may natuklasan na naman siya. Isa pang nakakatuwang isipin
Kalayo ng narating niya pero pursigidong tumulong ito sa kanya. Nagtanong siya kung saan ito nakatira. Ayon naman sa elemento, doon lang mismo sa ilalim ng higaan ni nanay. Sila umano ang tinatawag na Eguarte. O kung sa madaling salita, yung pinakatanyag na tawag sa kanila, Duwende. Sila umano ang inaasahan ng dating amo na magbigay ng kabuuang proteksyon, kabuuang gabay, payapang kaisipan at swerte. Sila din ang dahilan kung bakit nagiging lapitin ng mga engkantado ang amo. Dahil sa mga Eguarte na yon. Tuwang-tuwa si nanay. Naniniwala siya sa mga ito. Pero ang hindi niya inaasahan na dahil pala sa mga Eguarte ang lahat. Ilang saglit lang ay nawala na ang mga ito. Dali-dali namang nilisan ni Nanay Dalia ang lugar. Nakita niya si Dodong na nasa tabi ng kalsada. Nakayugpos ang katawan at tila ba nakatulog na yon. Ginising niya naman yun at tinayang umuwi na sila. Na dumiretso na sa bahay ng kanyang kuya Armando. Madaling araw na ng mga sandaling yon. Si Aling Toria ay nakita niya sa bukana ng bahay. Inaantay sila. Nakangiti pa yun na wari ba may magandang balita. Ayun na nga. Sinabi nitong tapos na daw ang gamutan. Putol na ang kulam. Huwag umanong mag-alala dahil hindi nakakapitan pa ng kulam ang tiyo Armando. Matapos kasing maramdaman ng matandang ito na wala ang kulam, dali-dali niyang nilagyan ng proteksyon ang katawan. Hindi lang si Armando, kundi ang buong pamilya. Dagdag ng matanda, pinatay ba umano ni Nanay Dalia ang salarin? Pero umiling lamang ito. Maganda sana kung pinatay mo. Pero ayos na yung ginawa mo. Kahit papano'y alam mo ang tama at mali. Tumango ang Nanay Dalia sa sinabi ni Aling Toria. Pinuntahan niya ang kapatid. Naroroon pa rin ito sa sala. Nagmistulan ng pugad ang paligid nito dahil sa mga kung ano-anong halamang gamot at pangontra. Natutulog yun at halatang wala nang iniinda sa katawan. Magpapalipas sana ng umaga si Nanay Dalia noon pero nagpaalam naman itong si Aling Toria na uuwi na siya. Kung kaya naman nagpaalam na rin si Nanay Dalia sa pamilya ng kapatid niya noon para kahit papano masabayan ng albularya. Hindi ko na lang ididetalye dito ang mga sandaling gumaling na ang kapatid ng nanay. Hindi naman na kasi maselan yun. Basta bumuti ang pakiramdam nito at talagang gano'n na lang ang pagpapasalamat kay Nanay Dalia maging sa albularya. Pero syempre mga kagiliw, alam ko naman, tsismoso't tsismosa tayo. Maaaring may magtatanong dyan na bakit kinulam? Anong nangyari? Eto na. Nalaman ni nanay na hidwaan yun sa negosyo. Kumbaga, may hindi pagkakaintindihan. Kasosyo nito ni Armando itong si Fermin. Tapos gusto nito ng malaking porsyento pero hindi pumayag si Armando gawa ng hindi naman ganun kalaki ang investment ni Fermin nun. Para bang gustong manglamang. Ayos lang naman sana nung una pero nang malaman ni Armando na natalo sa sugal. Kaya ayun, inatrasan niya ito sa gustong mangyari. Maraming araw ang lumipas. Yung nalaman ni nanay sa mga Eguarte, totoo yun lahat. Maging kung saan ito nakatira. Nasa ilalim ng higaan. Hindi kapansin-pansin gawa ng marami mga gamit. Pero may mga lagusan doon na hindi alam ni Nanay Dalia kung gaano kalalim. Basta't mga baon lamang ito na magkakatabi na nagmistulan ng bahay na talaga kung titingnan. Doon niya laging nakikitang tatlo. Hindi niya binanggit ito kay Manang Gigi. Baka inililihim kasi ito ng nanay niyang si Lola Lisa. May natuklasan din si Nanay Dalia noon. Sa aparador sa silid tulugan, may nakita siyang mga papel. Lumang-luma na ito at inakala pa ng Nanay Dalia na baka mga dokumento yon. Pero nang mabasa niya ang nilalaman nito, nagulat ang Nanay Dalia
dahil naroroong nakasulat ang mga pangalan ng dating amo ng mga nilalang. Doon niya napag-alaman na si Lola Lisa nasa ika-apat na amo. May mga kataga pa doon na parabang nilubag na salita. Halong Tagalog, Bisaya at Espanyol. Bagamat medyo nakakalito pero naiintindihan niya umano yon. At dito, ang una talagang alaga ay ang mga egwarte. Mandirigma ito. Mandirigmang diwende. Mabilis na sumagi sa isip ni Nanay Dalia ang nabanggit sa kanya ni Aling Toria na may mandirigma nga daw si Lola Lisa. At ito yung pinakasandata ng dating amo. Pero ang pagkakaintindi ni Nanay sa sinabing yun yung tipong hukbo talaga yung makikita niya. Parang mga sundalo. Pero iba ang natuklasan niya. Ang mandirigmang nakasulat ay ang maliliit na nilalang. Napatanong pa ang Nanay Dalia sa isip sa kung paano naging maangas pakinggan ang katanyagan ng mga ito. Samantalang, mga bubwit naman ng mga yon. Yung parang isang teres lang patay ka agad. Para umanong napakasela ng mga egwarte. Yun kasi ang kabuang pagkakaintindi niya sa nabasa mga sulat na nakalatag sa mga papel na yon. Partikular lamang talaga sa mga egwarte na kesyo alagaan daw na mabuti. Huwag magpapakita ng masamang ugali. Huwag sungitan. Bigyan ng mga matatamis. Kapag magpapakita ay huwag katakutan. Huwag pausukan. At higit sa lahat ay alagaan ang paligid na teritoryo nito. Na kung saan naman, positibo ang laging magiging hatak ng teritoryo. Kaya dadagsa talaga ang swerte nun. Katunayan, Sir Seth, nakita ko na yung papel. Pero mga kopya lamang yon, hindi yung orihinal. Egwarte na kulay kayo manggi. Walang halong ibang kulay ito. Pero ni isang beses ay hindi ko pa nakita ang mga nilalang na yon. Maliban na lang sa sigbin ng nanay ko. Dito na naiintindihan ng Nanay Dalia ang konsepto sa pagkakaroon ng marangyang buhay at talagang protektado. Kaso nga lang, sa usapang tao ay hindi na kontrolado ng mga ito. Ang ibig sabihin ng usapang tao, yung mga hinaing na personal na sinasambit, katulad na lamang ng mga kahilingan para gumaling ang isang sakit o pagkalooban ng mahabang buhay. Isa din sa ipinagbabawal ay ang humiling ng kayamanan katulad ng ginto at iba pa. Dahil kusa na itong dala ng mga nilalang at hindi na kailangan pang hilingin yon. Nakalakip din kasi sa sulat na yon dahil kapag humiling umano, iba nang ibig sabihin. Hindi kontento at gusto pa ng mas masagana. Luba umanong sensitibo ang mga egwarte. Makaramdam lang ng hindi tama. Nagtatampo ito at hindi naman kaya namamarusa. Sa tuwing gabi umano, namumukaw ang mga egwarte. Namumukaw ito at nakikipag-usap. Madalas ito nung una na waribay nakikipagkilala ng maigi ang mga ito sa Nanay Dalia. Ang pinag-uusapan pa, puro walang kwenta, mga isip bata, kung ano-ano na lang yung mga tinatanong, at ang lakas pa umano mga asar. Nabanggit pa nga umano ng 3 egwarte itong si Dodong na siya namang ikinagulat ni Nanay Dalia noon. Na malandi daw yung nanay, nagpaparamdam pero hindi pinapansin. Nagtatanong naman ng Nanay Dalia sa kung paano nalaman ng mga itong ginagawa niya. Ang sabi naman ng isa, nakaugnay umano ang egwarte kay nanay. Kaya kung anong naiisip, nababasa daw nila yon. Minsan ay naiinis yung nanay gawa ng pabalik-balik na lamang ang pinag-uusapan. Kung hindi nga lang daw bawal dito ang sungitan hindi niya na yun pinapansin pa. Kaso dapat respetuhin kaya wala siyang magawa kung hindi ang sakyan ng diwa ng mga ito. Ang ipinagtataka lamang ng Nanay Dalia noon ay hindi na ito kailanman nasilayan pa ni Dodong. Hindi na niya nakita pa. Siya na lamang. Isang beses, binanggit ng nanay ang mga ito kay Manang Gigi, pero hindi niya inamin na alaga niya.
Bali nagtanong lang siya sa kung may nakita na ba si Manang Gigi na maliliit na nilalang sa bahay. Umiling ang matanda. Wala naman umano. Doon ay napag-isip-isip ni Nanay Dahlia na nilihim nga ito ni Lola Lisa. Lahat na siguro ng mga alaga alam na mga katiwala. Maliban na lang sa mga igwarte na siyang sentro ng lahat. Hindi umano umalis ng bahay ang mga igwarte. Doon lang talaga sa loob. Yung pag-aala lamang ng mga ito ay noong nakabangga si Bermin. Napilitan lang ang mga yon dahil nalalagay nga sa panganib ang kanilang amo. Pero ang tanong, kung may kabuang proteksyon ito at tila lahat-lahat na, ano kaya ang katangian ng mga igwarte sa larangan ng laban? Gawa ng pinuntahan si nanay dahil gustong tulungan, di ba? Anong klaseng tulong ang gagawin? Ito'y naglalagbay sa isipan o diwa ni nanay noon. Isa din kasi sa talagang bumabagabag sa kanya ay ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ng mga mandirigma. Sa salitang mandirigma pa lamang, hindi na pangkaraniwan na ang kaya nitong gawin. Pero ano kaya yon? Lumipas pang ilang buwan. Napabisita itong si Aling Toria. Ang bumungad pa nga noon ay si Dodong. Dahil itong si Nanay Dahlia, nasa sakahan at abalayon sa pagmamaniobra sa mga katiwala. Dahil pinabibilad niya mga kopra. Madali lang naman na ipalam sa nanay ko ito. At doon, may pakiusap ang matanda. Sabi pa nito kung dati kaya niya na ang isang sitwasyon at hindi na siya kailangan pang tulungan. Pero sa pagkakataong yun ay humingi na siya ng tulong kay Nanay Dahlia. Ayon kay Aling Toria, masyado na siyang matanda para harapin ang isang malakas na kalaban. Mabuti sana kung nasa kasagsagan pa si Aling Toria dahil hindi talaga siya kailanman sasangbit ng tulong. May nakabangayan umano sa mga puntong yon si Aling Toria. Nakatulad niya umano, gumagamit ng karunungang kanan. Pero marunong din sa karunungang itim. Tapos, may isa pa siyang kalaban na may kaugnayan din sa sitwasyon. Ang rason umano, ang hindi lang pagkakaunawaan dahil sa pasyente. May nagpagamot daw sa tao, tas bigla itong lumipat kay Aling Toria. Nakausap niya ang pasyente pero wala itong inamin na galing sa ibang manggagamot. Magpaganon pa man, dama umano ni Aling Toria ang orasyon sa katawan. Kaya naman nilinaw talaga yon ni Aling Toria. Hindi niya gagamutin ito kapag hindi nagsabi ng totoo. Hanggang sa ayon, umamin ito. Kaya siya lumipat kasi nga namatay umano ang una niyang nilapitang manggagamot. Kaya sinimulan na kaagad ni Aling Toria ang paggamot dito. Ang malala, tinamaan yun ng barang. Alam kong hindi magiging malinaw sa iyo ang lahat, Dahlia. Pero naiipit ako ngayon. Kalaban ko ang unang manggagamot at kalaban ko din ang nangbabarang sa pasyenteng yon. Walang hiyang taong yan. Sinungaling. Buhay pa ang unang nilapitan niyang albularyo. Nagkumpiyansa pa naman ako sa paglagay ng mga orasyong panggamot. Hindi ko na tinanggal ang unang nakakapit sa katawan na orasyon. Patay na daw eh. Yawa talaga. Ngayon lang ako nahirapan at nagkataong pang matanda na ako. Ay naman kay Nanay Dahlia. Hindi niya nga maintindihan masyado ang pinagsasasabi nito. Para bang gusto pang ipaintindi ni nanay sa sarili o ipaliwanag ni Aling Toria sa kanya kung ano ang ibig sabihin niya. Ayon naman kay Aling Toria, sa madaling salita umano ay hindi pwedeng gamutin ng isang manggagamot yung ginagamot o nagagamot na nagaling sa iba. Pasyenteng nagpagamot sa iba. Maaari lamang umanong mangyari yon kapag nagpaalam mismong pasyente na lilipat siya dahil sa isang rason. Kunwari ay mas malapit umano si Aling Toria sa lugar o hindi naman kaya mas gusto niya kay Aling Toria magpagamot. Ang mangyayari kasi umano dyan, tatanggalin ang unang albularyo ang orasyon na ginamit niya para malaya itong si Aling Toria na mapasakamay ng walang peligro sa pasyente.
Pwede din naman umanong tanggalin ni Aling Tori ang orasyon sa katawan kung sakaling hindi nakapagpaalam yung pasyente. Basta umamin lamang na galing talaga sa isang albularyo. Si Aling Toria na umano mismo dapat ang kakausap sa dating albularyo nito. At ayun nga ang problema, Sir Seth. Hindi umamin ang pasyente, sinabing patay na ang gumamot sa kanya. Limitado ang kakayahan ni Aling Toria pagdating doon. Hindi niya maramdaman ng albularyong gumamot kung buhay pa ba o hindi, lalo na kapag nasa malayo ito. Ang mahirap pa doon, kapag itong unang manggagamot ay merong sabulag. Huli na umano nang malaman ni Aling Toria ang lahat. Nagkaroon na talaga umano sila ng kumbati noon ang unang albularyo. Nahihirapan siya gawa ng siyempre, dalawa nga ang kinakalaban niya noon. Ay naman kay Nanay Dahlia, ano naman ang may tutulong niya noon? Kung naging komplikado ang lahat saang parte siya makakatulong? Ipapatugis niya ba umano ang unang albularyo? Umiling si Aling Toria. Ang tutugisin umano ay ang mambabarang. Hindi niya kasi matanggal ang sakit doon sa pasyente dahil sa hinaharangan ito ng unang albularyo. At dahil dito, rerekta na lamang umano sila doon sa mambabarang. Nagtanong naman ang nanay kung paano na yung nakabangayan na unang albularyo noon. Ay naman kay Aling Toria, hindi niya na muna umano iisipin yon. Yung importante para sa kanya ay magape ang mambabarang. Sa kanya na lamang haharapin yung unang albularyo. Napatanong naman si nanay na di ba nga nagsinungaling ang pasyente? Bakit hindi na lamang bitawan ni Aling Toria? Bakit pinili pa nitong iligtas ang buhay ng pasyenteng yon? Ang sagot naman ni Aling Toria, pwede naman yon. Pero ang problema, nadamay na ang dalawang apo niya. Maging umano si Aling Toria ay tinamaan na rin ng barang nun. Lumipat sa kanila ang sakit. Kumalat. Kung mapapansin umano ni nanay ay meron siyang mga pasasaleg. Mga tama umano ng barang yon. Mas malubha umano ang tinamo ng mga apo niya. Dahil umano ito sa unang albularyo, pinalala umano ang sakit. Kaya uunahin umano ang mangbabarang na yon. At kapag natapos na ito, yung unang albularyo na nagngangalang umanong sa torno ang kakaharapin. Kayang-kaya na umano ni Aling Tori yun kahit siya lang. Ang problema lang ay itong mambabarang. Hindi niya matukoy kung saan nakatira dahil hinaharangan itong sa turno na ito. Doon na naintindihan ni nanay ang lahat. Tumango siya. Tinawag si Dodong. Nagmungkahi itong isasama niya. Teka ma'am, baka pwede yung mga pinsan ko na lang. Abala po ako dito Sumunod ka na lang Dong nang hindi ako magalit sa'yo. Pambihira naman yan Parang ako lang yung tao dito Wala nang nagawa si Dodong. Nagpaalam na magbibihis lamang at magbabaon pa ng damit. Isip kasi ni Dodong noon ay magiging mahirap at madumi ang sasapitin niya. Diretso na muna umano sila sa bahay ni Aling Tori noon. Sisiguraduhin niya lang na hindi magkakamali ang mga alaga ng Nanay Dahlia gawa ng alam naman ng matanda na ito ang gagamitin sa pagpuksa o paghanap sa mambabarang. Hanggang sa maya-maya pa ay nabanggit na ni nanay ang mandirigma umano. Gulat na gulat ang matanda. Tinanong nito kung napasa kamay ba umano ni Nanay Dahlia ang mga mandirigma. Pagkatango ni nanay, napangiti itong si Aling Toria. Mas maigi umano kapag ganon pero paano kung sabihin ko po sa inyo na maliliit yung mandirigmang inaasahan nyo? Mga diwende po. Hindi kagad nakapagsalita si Aling Toria. Nakatitig ito kay Nanay Dahlia ng ilang mga sandali. Maya-maya pa, nagtanong ito sa kung papanong nangyari yon. Nakausap daw ni Aling Toria itong si Lola Lisa.
Tumulong nga ito sa kanya at nagsabi na ang mandirigma daw na alagang ginamit. Inakala niyang mandirigmang walog pero papanong mga maliliit na nilalang. Maya-maya pa, napatango si Aling Toria na para bang napagtanto niya ang lahat nun. Baka malakas sa mga ito kung kaya ganun na lang ang paghanga ni Lola Lisa sa mga alagang diwende noon na tinawag niyang mandirigma. Wala palang alam itong si Aling Toria sa Iguarte. Tama ang hinala ng nanay. Hanggang sa mandirigma lamang ang nalalaman ito ayon na rin kay Nanay Dalia. Napapailing siya noon dahil kaya para maidiya si Aling Toria sa mga mandirigma, nakatulong na pala ang nanay niya noon. At dahil dito, maliit man ang mga nilalang, napapanatag si Nanay Dalia. Dahil nga malaki ang tiwala pala dito ni Lola Lisa pagdating sa ganong labanan. Walang ano-anong umuwi ng bahay noon si Nanay Dalia. Kinausap niya ang kanyang 3 mga alagang Iguarte. Hindi umano nagdalawang isip ang mga yon. Dali-daling sumang-ayon at ang babagsik pa umano ng mga mukha tingnan. Para bang gigil na gigil umano mga ito. Yun ang daw Sir Seth. Naglaho na lamang ang mga yung bigla. Hindi na ipinagtaka yun ng nanay. Mawala man ito sa kanyang paningin pero alam niyang susunod ito katulad ng mga sigbin at ng alaga niyang ukunon. Hindi naman nagtanong si Aling Toria pagkabalik ng nanay. Naroroon na rin sa sakan si Dodong kaya umalis na rin kaagad sila noon. Gabi na sila na makarating. Nakita ni Nanay Dalia mga apo ng matanda. Nasa mahirap na kalagayan ng mga ito. Yung mga pasadaw na mga bata, sobrang dami. Sa binti, sa likod, sa leeg basta marami umano. Ayon kay Aling Toria, kung may araw daw ay nilalangaw ng gusto ang kanyang mga apo. Nasa 10 ang edad ng isa. Habang yung isa namang matanda ng 3 taon at puro ito lalaki. Mabuti na lang kamo ay nagagawan ng pangontra ni Aling Toria. Kahit papano'y nakakatagal ang katawan ng mga apo niya. Pero bagamat naging ganon, baka humantong ito sa hindi niya na kayang pigilan pa. Lalo na't may tama din ang barang itong matandang ito. Ibinigay ni Aling Toria ang isa sa mga damit ng mga apo niya. Walang ano-anong tinawag ni nanay ang mga sigbin. Lumabas ang mga ito na animoy mabilis pa sa asong nagugutom. Hindi na ikinubli ito ni nanay sa manggagamot. Sa harapan niya mismo ipinakita ito. Matapos lang maamoy ang damit, mabilis na umalis ang mga nilalang. Nagkatitigan naman si Nanay Dalia noon at Dodong. Si Dodong noon ay parang iiyak. Napapatawa si nanay pero nagpigil lamang ito at nagpaalam noon kay Aling Toria. Naaalis na silang dalawa. Sumama daw talaga umano ang matanda noon. Sinisiko pa nga umano ni nanay si Dodong noon at sinabing paano kapag dumaan sila sa mahirap na landas noon. Pabulong naman tumutugon si Nanay Dalia. Ayon dito, ipagdasal na lamang daw nila na hindi sa mahirap na daan dahil baka ito pa yung ikamatay ni Aling Toria. Sa awa naman ng Panginoon, ang mga sigbin noon ay para bang nakaintindi. Paano ba naman kasi imbes diretso ang lakad, tumaan umano sa maayos na landas. Ay, salamat. Kala ko pa naman diretso na eh. May babuyan pa naman dyan sa unahan. Naku, yari sana tayo. Tapos ang susunod pa yung maraming aso. Pansin mo ba, Ma'am Dalia? Parang ang nakakaintindi yung mga hayop eh. Ang bagal pa. Parang singbilis ni Aling Toria. Patimog sila nun, patungo sa may baybayin. Medyo malayo-layo din umano. Doon na lamang namalayan ni Nanay Dalia na malapit na noong sinabi ni Aling Toria na balwarte na daw ang lugar na tinatahak nila. Balwarte ng mambabarang.
wala na umanong pakikinggang rason. Huwag daw kaawaan hanggat maaari dahil ang pamilya daw ni Aling Toria ang nalalagay sa alanganin. Kapag nagmatigas umano, kitilan kaagad ng buhay. Sumang-ayon naman dito si Nanay Dahlia. Kung yun ang gusto ni Aling Toria, ay gagawin niya umano yun. Yung lugar, mas marami ang nakatira kumpara sa lugar nila Bermin. Sa unahan pa nga umano munisipyo na. Yung mga sigbin ay nasa ibabaw ng puno. Nagpapalipat-lipat pero hindi lumalayo. Maya-maya'y huminto ang mga ito. Kasabay naman noon ang pagturo ni Aling Toria sa kung aling bahay. Babae umano ang mababarang. Dalaga ito. Pangalanan nating Jonah. Nakikita ni Nanay Dahlia ang mahigit 10 na bahay na animoy compound. Lahat ng mga yon ay may ilaw kung kaya klaro talaga sila kapag lumapit. May tumpok pa nga umano ng mga tao sa unahan na para bang may lamay doon. Dahlia, anong gagawin mo? Medyo delikado dito pero ikaw, depende sa'yo. Hindi kagad nakapagsalita ang nanay. Tiningnan niya umano isa-isa ang mga bahay doon. Kasama na dito ang pagtansya sa kung gaano kalayo ang mga taong nakikita niya. Sakto pa talagang nasa kanto ang nasabing tirahan. Hindi naman yung nasa mismong kalsada. Pero ang postura ng lugar ay malapit sa dagat. Maraming tanim dito ng mga niyog. Looban nito, may magkakaibang daanan ng mga tao. Lupa lang, yung tahanan ng mababarang. Nasa kanto at nasa loob ng bakuran. Dito lang po kayo, Aling Toria. Kapag lumapit kayo, siguradong mararamdaman kayo ng mababarang. Paano mo nalaman, Dahlia? Kayo na rin po'y nagsabi na limitado ang kakayanan nyo kapag malayo ang kalaban. Ang ibig sabihin kapag malapit mararamdaman nyo ito, di ba? Tama ka. Bukod sa kakaiba mong pag-uugali kumpara sa nanay mo matalino ka din. Dong, samaan mo yung amo mo. Po? Kaya niyo na yan po. Huwag niyo na po akong idamay. Sumunod ka dong dali para pagkamalan tayo magkasintahan. Halika na. Pahawak ng kamay mo Huwag kang papalag. Tandaan mo, ako yung amo mo. Wala nang nagawa pa si Dodong noon. Nang makalapit ito sa Nanay Dahlia, walang ano-anong kumapit ito sa kamay, tapos para talaga silang nagdi-date. Sa pagkakataong yon, dama ng Nanay Dahlia na itong si Dodong ay kinakabahan. Pawis yun. Hindi mapakali. Bit-bit pa nito ang bag na may lamang damit na akala mo lalayas. Sa tapat ng bahay ay may puno ng Indian mango. May mga bunga pa umano doon at may ilaw din doon banda. Doon sila huminto at tinaw ang paligid. Kunwari ay nagpapanggap lamang umano sila noon. Ang hindi alam ni Dodong, bumulong na pala si Nanay Dahlia sa mga igwarte. Habang nag-aantay sa labas ng bakuran, bigla umanong may umiyak doon sa loob ng bahay. Iyak na parang natatakot. Medyo malakas ang palahaw na yon. Kung kaya may nakapansing iba dito. Silang dalawa naman noon ay nakisabay sa mga tao na biglang dumagsa sa bahay. Sumilip si nanay at nakita niya ang isang babae na nakaupo sa sala. Yung mga mata nito ay sobrang likot. May hawak na dalawang bagay. Garapon at kahoy na kulay itim na para bang isang ribulto ito. May matandang katabi, isang lalaki, at ayon sa pagkikilatis ng Nanay Dahlia ay baka tatay ito ng babae. Siyempre, dalaga ang pagkakapaliwanag sa kanya ni Aling Toria sa kung sino ang salarin. At malamang ay ito na ang dalagang iyon na parang baliw tingnan. Maya-maya pa, umalingasaw umano ang sobrang bahong amoy na may kasamang sandamakmak na langaw. Nagmumula daw ito sa silid na ayon pa sa Nanay Dahlia, silid ng babae
na kung saan dito ginagamit niya yung lugar para mambarang. Ang mga tao doon ay nagreklamo sa baho at may ilan pang dumistansya. Bagamat alam na ng nanay kung sino ang salarin, pero hindi niya alam ang nangyari. Maya-maya ay kinalabit siya ni Aling Toria. Tumango at kaagad naman silang sumunod dito. Na makalayo-layo, sinabi ng matanda na basag na umano ang barang. Wala na daw siyang kakaibang nararamdaman sa katawan. Nabaliw umano si Jonah. Nawasak ang karunungan nito na barawang pinarusahan umano. Yun na yung mandirigma mo, Dahlia. Mabuti at hindi pinatay. Pero parang ganun na rin yun. Para ka ng patay kapag nilayasan ka ng saktong katinuan. Hindi naman umano alam ni nanay kung ano ang nangyari. Ginamit niya lang ang mga yon pero hindi niya nakita kung ano ang ginawa. Basta't sumigaw lamang umano ang babaeng yon. Ano't ano pa man yan, Dahlia. Talagang malakas ka. Ikaw lang ang walang karunungan na may abilidad na higit pa doon. Tara na, uwi na tayo. Lagot sa akin tong si Saturno. Mapapaihi talaga ito sa salawal. Nakiusap ako sa kanya pero ayaw akong pakinggan. Hay, pabor nga dahil tumama sa amin ang barang pero ngayong wala na. Mayayari talaga sa akin ito. Matapos nila makiramdam sa pagkakagulo, umalis na lamang sila. Alam ni Nanay Dahlia na gumaling na din maging yung pasyente ni Aling Toria. Higit sa lahat ay alam din ni Nanay na dire-diretso si Aling Toria sa bahay ni Saturno. Bagamat nagsabi ito na kaya niya na si Saturno, nagmungkahi ang nanay na sasama siya doon para kahit papano'y makita niya ang nakabangayan ni Aling Toria. Bukod pa dyan, gusto niyang masilayan kung papano ito sugpuin ng matanda. Hindi naman daw tumanggi si Aling Toria. Si Dodong lang ang tumanggi. Gusto niya nang umuwi pero wala eh. Hindi pumayag ang nanay. Sa mga sandaling iyon umano ay nakakapit pa rin si Nanay Dahlia sa kanyang bisig. Pumipiglas ito pero hindi naman bumibitaw si nanay sa kanya. Naglakad pa rin daw sila noon. Namamanga si Nanay Dahlia kay Aling Toria. Sa kabila ng katandaan ay hindi man lamang niya napansing napagod ito. Sinubukan pang sabihan ito ni Nanay Dahlia na pwede na silang sumakay pero hindi pumayag ang matanda. Yung kinaroroonan pa ng bahay ni Saturno, tingin ng Nanay Dahlia, singlayo lamang ng lugar ni Jonah. Magsinglayo lamang kapag nagmula sa bahay nila Aling Toria, pero nasa magkakaibang direksyon. Inabot sila noon ng pasado 12:00. Pagkabungat Sir Seth, walang sabi-sabi, kinumpronta kaagad ng matanda itong si Saturno. Parang sing-edad lamang umano ito ni Bermin. Dinuro yun ni Aling Toria. Nabigla naman si Saturno noon. Malaki ang bahay ni Saturno. Nasa beranda daw ito habang si Aling Toria naman ay nasa ibaba lang. Dinig na dinig ni Nanay Dahlia ang mga sinasabi ng matanda. Pinapamukha niya ang pagkakamali niya noon pero nakiusap naman daw siya at ipinaliwanag na nagsinungaling ang pasyente. Pero hindi tinanggap ni Saturno ang rason. Naging maangas lamang ito gawa ng pabor nga kay Saturno ang lahat. At ngayong wala na ang barang, patitikimin niya ito sa kung anong kaya niyang gawin. Biglang lumuhod sa saig itong si Saturno. Nagmamakaawa. Naroroon pa nga ang pamilya nito, anak at asawa. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Saturno, hindi nakinig si Aling Toria. Hindi nga pinakinggan si Aling Toria noon nung nakiusap at hindi niya na rin umano papakinggan yon. Matapos makapagsalita ni Aling Toria, lumapit na ito kila nanay at nagayang umuwi na. Nagtanong naman si Nanay Dahlia sa kung yun lang ba yon? Kasi nga, inaasahan niya na may paglalaban na mangyayari. Ay naman kay Aling Toria, tapos na ang paglalaban.
Habang naglalakad pa lamang daw sila, nagkaroon na ng laban nun. Kaya nga niya umanong piniling maglakad gawa ng mas makakapag-isip si Aling Toria bago pa sila makarating. Kumbaga nakapaghanda ng matanda. Basag na ang karunungan ni Saturno. Hindi pa yun sapat dahil kapag nakarating na siya umano sa bahay nila, paparusahan niya pa ito. Parusa na doble sa tinamo nilang barang kasama ng mga apo niya. Pero siya na umano ang bahala doon. Huwag na daw isipin ito ni Nanay Dahlia. Pinasok ni Nanay ang pagkakaroon ng karunungan. Nabibitin kasi siya sa bawat sandali noon. Hindi niya alam ang mga ginagawa ng kanyang mga alaga. Kaya mas pinili niya noong magpaturo ng karunungan kay Aling Toria. Kinumbinsi din kasi siya ng matanda noon na mas lalawak ang saklaw ni Nanay kapag may sariling alam sa inkantasyon. At hindi niya na ikakagulat ang mga gagawin ng kanyang mga alaga dahil masusubaybayan niya ito. Kaya pala nabaliw si Jonah. Tinakot pala yun ng mga igwarte. Pinakitaan ng 3 malalaking kapre sa loob ng bahay. Pero yung mga igwarte lang din naman umano mga yon. Nagpapanggap lang. Papatayin naman daw sana nila ito kaso nagandaan sila kay Jonah kaya ayun, tinakot lang. Pero bumaliw. Hindi naglaon. Nagkatuluyan si Dodong at Nanay. Si Nanay na mismo man ang nanligaw hanggang sa napikot si Dodong nun. At kahit anong iwas ay wala daw itong kawala. At yun nga, kami ang mga naging bunga nila. Kami na mga kapatid ko. Marami pang naging karanasan ng Nanay Dahlia. Kasama niya si Dodong. Pero sa pagkakataong ito ay mas alam na ng nanay ang lahat. Sa ngayon Sir Sat ay puputulin ko muna ang kwento dito. Asahan niyo na magpapadala ulit ako ng sulat. Yan ay kapag nabigyan ako ng pagkakataon. Maraming salamat mga kagiliw sa pagkakataon na maibahagi ko dito ang tungkol sa mga alaga ng aking Lola Lisa at ng Nanay Dahlia.